What's up mga Lolibels? Good day sa lahat. So eto, andito tayo sa fried chicken sharing and business recipe. Okay? So GG's tayo. Hanap tayo dito ng mga pwede nating masagot. Okay? So scroll muna. Shoutout po sa fried chicken group. And then ito. Ito maganda yung kinalabasan ng ng flakes niya. Pero may iba kasing tao, gusto nila ng makapal, yung iba gusto ng manipis. So, magkakaiba talaga ng preference yan per tao talaga. So, it's up to you na kung paano mo i-execute at paano mo palalabasin yung chicken mo. Mga master, ito sabi ni Ronald Tulod, hindi ba masisira yung marinated chicken na 48 hours na naka-chilled? Thanks. So, maraming factors yan mga Lodi. Ito sa'yo Ronald, ang sagot ko dyan, ang chiller naman kasi safe yan basta yung chiller mo nasa 1 to 4 degrees Celsius ang lamig. So dapat alam mo yung loob temperature sa loob ng chiller mo, kasi pwede naman chiller yan, paano naman kung lumang chiller na yan? Okay, so dapat may temperature reader ka. So pag nasa loob ang manok, dapat ang temperature niyan, pag gumamit ka ng food thermometer, maximum is 9 degrees. So dapat maglaro lang siya ng 1 degrees to 9 degrees yung marinated mo sa internal sa loob. So gamit ka lang ng food thermometer at tignan mo maigi, kasi isa sa mga pinaka-importante yan, lalo na sa food safety. Yan lang problema. Pero pag mga 48 hours, ibig sabihin 2 days, no issue yan, basta dumaan ka sa tamang process o tamang pag-handle ng mga raw poultry, raw meat o kung ano man yan. So bago pa yan, meron din tayong preparation na nagaganap. So bago sa preparation, meron din tayo sa yung transportation. So doon mo na lang isipin, una, yung pinagkuhanan mo ba ng manok, dumaan ba yan sa tamang proseso, o naka-chilled ba yan, o nakabuyan lang ba yan sa gilid-gilid bago mo nabili? Ang tanong, paano umabot sa kanila yung manok, di ba? So doon pa lang, kaya isa sa mga tips ko, dapat doon pa lang sa pagbili nyo ng manok, dapat sigurado na kayo sa supplier nyo o sa mabibilhan nyo na dumaan sa tamang proseso yung from pagkatay, sa travel, sa transportation, bago dumating sa palengke, bago dumating sa mall. Dapat yun yung mga ibang mga factors na kailangan nyo ring malaman. So kaya mahirap rin kumuha sa mga papichi-pichi at di mo masyadong kilala na supplier. So dapat well established at kilala yung supplier mo. At least alam mo, pag binili mo na yung raw poultry mo, yung raw na manok mo, yung hilaw, alam mong safe ka na. Kasi minsan, dun pa lang sa palengke o sa pinanggalingan ng supplier, baka dun pa lang nag-build up na yung napakaraming E. coli at kung ano pang mga bakterya. Dahil may mga protocols yan na sinusunod dapat, okay? So from lalo na yung mga raw, yan yung isa sa mga pinaka-delikado. Okay, so sana nasagot ko yung question mo. Okay, so tignan nga natin dito. 3 days po max, pwede po boss. So yes, pwede yan, 3 days max. So depende pa rin sa marination yon mga Lodi. Huwag kayo maglalagay ng flour sa marination pag magtatambay kayo ng 3 days. Huwag din kayo maghahalo ng itlog pag maglalagay kayo sa chiller ng 3 days. So may mga ingredients na goods at meron din mga like egg na nagbi-build up rin ng E. coli yan, lalo na yung mga fresh. Okay, so pwede kayong gumamit nun pag magsaserve na kayo o magluluto na kayo. Hindi basta maintain yung temperature, pero ang kalalabas po niyan, over marinated, hindi na masarap, tsaka mag-iba na lasa. So etong sinabi ni Joms, yun nga yung sinabi ko kanina, in-explain ko kanina, no? Maraming factors. So pwedeng ganito ang mangyari pag hindi dumaan sa proper protocol o proper food safety guideline ang raw chicken nyo. Okay, so pag nag-prepare na kayo, make sure mabilis, malinis, iwas contamination. O yun, kasi
yung temperature pati, dapat kung hanggat maaari, dapat malamig na lugar kayo nagpe-prepare. Kasi pag mga may init na lugar, syempre yung humid, isa yun sa mga factors. Mas mainit, mas mabilis dumami ang bacteria. Okay? Iba-iba yung comment nila, so hindi nang tagtanong. Okay, sa Magnolia ako nagtatrabaho before, may marinated section din kami. Usually 8 hours ang chilling lang time, tapos diretso na blast. Okay, so ito may galing ng Magnolia dito. Shoutout sa iyo. Hindi po basta lagyan mo yelo. Mas maganda kung freezer mo para di ka mag-alala. So maraming factors, maraming pwedeng gawin. So marinated 1 to 3 days, walang problema, basta dumaan sa tamang protocol, tamang food safety guidelines ang raw poultry nyo, goods na goods yun. Okay, siyempre pagdating pa sa preparation, ilang oras ba yan nasa labas, ilang minuto ba yan nakatambay sa labas, yun yung mga isa sa mga factor na dapat tinitignan nyo. Okay, so magkakamo yan, ako 24 hours marin, tapos pag di na naubos, freezer ko na. So sa freezer naman mga bossing, pwede rin yon, pero bago nyo i-freezer, make sure na mamarinate nyo muna at least a few hours bago nyo i-freezer. Kasi pag nag-marinate kayo tapos diniretso nyo kagad ng freezer, useless rin yun. So may kakapit konti lang, pero kasi pag freeze mo na, ibig sabihin hininto mo na yung proseso ng marination. Okay, so nag-stabilize ka na doon, hihinto na rin yung pagsiksik ng mga nilagay mo na spices sa poultry. So isa rin yan. Okay, di naman nasisira kahit 1 week naka-marinate, basta nasa rep. Nag-try na ako nyan. So ito based on his experience si Mr. Orlando, 1 week. So yun nga, it depends on the recipe at saka yung spices na ginagamit nyo, kung gumamit kayo ng mga egg, no. Pero like yung mga salt, yung mga sugar, wala namang ano yan, mas nagpapapreserve pa nga ng mga pagkain niya, no. Pero yung 1 week, I think over marination na yon. So depende na lang yon sa temperature control na lang. At kung nga sinabi ko sa inyo kung dumaan ba sa proper way ng guidelines natin. Okay, so that will smell 2 days. So maraming magkakaiba na comment dito, pero yun in-explain ko na sa inyo. Unang-una yung dapat yung sa supplier nyo at tsaka yung sa preparation, yun yung mga criticals. Okay, and sa standard naman is 1 to 3 days, walang problema yan, ay maximum 3 days. Okay, hindi tayo. Patulong naman po, bakit maitim na yung labas tapos yung loob hilaw na papo, mainit naman po ang mantika nung nilublob ko. Makapal po ba ang arena ko? So eto, kaya sabi ni June Gayanoche, wala naman sa kapal ng coating yan, nasa temperature yan, Lodi. So kung alam mo makapal yung coating na gagamitin mo, medyo magre-reduce ka ng temperature. So ang standard is 180 degrees. Pag alam mo naman na sobrang kapal at ayan, katulad nyan, yung sa sinabi mo, pag binagsak mo yan ng 180, masusunog lang yung labas, mahihilaw yung loob. Pag lumaban ka naman sa 170 to 165, okay lang yon. Tapos doon ka na magko-control ng temperature. So depende yan sa kapal ng manok, karne ng manok, at sa kapal ng coating mo versus dun sa temperature na gagamitin mo, dun na magbabari yun. Okay, so hindi porke sinabi na 180 degrees Celsius ang standard, yun yung susundin mo, o yun yung standard, pero depende dun sa thickness ng coating at ng karne na gagamitin mo. Okay, so G's, next tayo. Ayan, sinabi ko na, pag makapal yung arena, ito kakalabasan, no? Ayan, yung parang sunog na to. So ganyan mangyayari pag sobrang lakas ng apoy. Siguro nag-standard siya 180, tapos hinintay niya lang hanggang maluto yung loob, no? Pero paano mo maluto yung loob? Okay, so balik tayo. So yun na nga, depende sa thickness, depende sa
coating mo, tsaka dun sa karne na gagamitin mo. Okay? Dun ka mapapaisip na kung maglalaro ka na ng 165 degrees Celsius hanggang 180 degrees Celsius. So once nilagay mo yung manok, the more manok na ilagay mo dun sa mantika, mas bababa yung temperature ng oil. Okay? So dapat alam nyo rin yung paggamit ng mga thermometer, no? Mayroon tayong mga food thermometer na ginagamit. And yung sa chicken naman, dapat internal 75 degrees Celsius, goods na yan. Okay? So pag tinusok mo yung manok at nag 75 degrees, ayan, ano na yan, luto na yan, safe to eat na yan. Okay? So sana nasagot kita. June Gayanoche. Okay. Ito, maganda-ganda yung flakes na ito. Para mga master. O, ayan. Goods to, yung sa kanya. O, sinabi ko sa inyo, maraming klase ng coating, maraming techniques. So, check nyo lang yung video natin. Unahin po natin today si Lord God. Siya po ang source ng lahat ng meron tayo ngayon. Amen. Shoutout sa iyo, Ryan Yabut. Okay. Ayoko na mag-trial and error. Laki na nang nagagastos ko. Hindi ko pa din makuha ang tama. Mas okay talaga bumili na lang ng recipe. Nice. Sabi ni Carl James. Yes, talaga, brother. Kasama yan. Kumbaga, nag-invest ka mag-i-invest ka ng business. Kailangan mo talaga mag-invest rin sa knowledge. Okay? So, kung magta-trial error ka, marami dyan. Marami sa YouTube, maraming tutorial. Okay, check mo yung mga video ko. Ayan, marami ka matututunan doon. Okay? Kung tamad na tamad ka naman at may pera ka, gusto mo bumili ng recipe sa iba, goods din yun. At least nakatulong ka sa iba, di ba? So, amanos lang. So, may libre, may bayad. Yung magpapabayad, gumastos rin sila, own experience nila, share lang nila sa inyo yung knowledge. Wag nyo nang pag-isipan na masama dahil sila gumastos rin, sariling sikap nila yon, at kayo sinubo na lang sa bunganga nyo. Okay, so GG, shoutout sa inyong lahat. Then next, separate po ng FC ko. So ito naman na light coating ng ginamit niya, no? So dry coating siya. Ako mas trip ko yung ganito, yung light coating lang, ayoko nung makapal masyado. Pero kanya-kanya tayong preference, no? Ito makapal yung coating na ito. Pero malaki FC yung datingan. Okay? Brine for 5 to 30 minutes, depende sa gaano katagal. Sabi niya, ni Ronnie De Ocampo. Dry mixture ito, may na rin siya dito. So ito naman, ang ginawa niya is 140 degrees to 150 degrees. So ito na yung sinasabi ko sa inyo, it varies on the temperature. Dahil makapal yung ginamit niya na coating at thick din yung thigh at legs. So tendency nun talaga, pag nagsumunod ka sa 180, masunog. So ito yung sa kanya 140, 150, safe rin to. Pero bago kayo mag 140, 150, biglain nyo muna yung manok nyo. So idaan nyo muna sa medyo malakas, mag 180 muna kayo. Pag nabuo na yung foundation o nabuo na yung mga crunch, yung mga flakes, tsaka na kayo mag lower ng temperature sa trip nyo, like 140, 150, para maluto ang loob. Okay? Gulo ng tutorial. Ano ba yung tutorial? Hindi na natin babasahin, baka mapahaba pa tayo lalo. Parate naman po ng FC. Ito, okay rin to, goods rin to. Maganda yung kinalabasan. Okay. So kanya-kanyang preference naman tayo, no? Ano yung sabi ko sa inyo? Kaya kong gumawa ng 100 plus na iba't ibang klaseng fried chicken sa isang recipe lang. So, every method, technique na gamitin mo, magkakaiba lang. Pero same recipe lang din. Ito, mala Jollibee kay Mark Abonales. So, yun, ganda rin ang coating niya. First try ko po, nanood lang sa YT, parate naman po, libre tayo. Ayan, maganda rin to.
Ayan, maganda na yung mga post dito. So ito medyo dark lang yung kulay niya, no? Gumamit siguro ng soy sauce to. O depende lang, baka sa ginamit niya na cellphone yung camera. Pero maganda yung pagkaka foundation ng mga nung coating niya, ng mga flakes. Sunog at saka bakit kaya ganyan humihiwalay yung coating. So ganito yan, Lodi, kaya humiwalay yung coating yan. Either na pagkalubog pa lang ng manok, hinalo-halo mo na, o hindi pa nabubuo yung foundation niya, yung coating nung manok mo, nahalo mo na kagad. Okay? So pwedeng binagsak mo sabay-sabay yung mga manok mo sa mantika. Hindi kinaya ng oil, kaya bumaba yung temperature, and then sabay hinaluan mo na. So isang factor din, hindi ka masyadong nag-coat ng maigi. So pwedeng gawin mo kung parang wet dry ang ginawa mo dito. So from wet, depende rin sa flakes na kakalabasan nun. Pwede, may iba kasi may light coating, meron din yung heavy coating. Yung heavy coating, ibig sabihin malapot yung arena na hinalo. Then ibabagsak mo sa dry coating, sa flour mixture mo. So yun lang, kailangan talaga well coated. So wag mong bilisan masyado yung paghahalo nung manok sa dry coating mo. Make sure na ipasok mo sa lahat, sa bawat sulok. Dapat wala kang makitang nakalusot. Okay? Ano pa ba? Thank you, sir. JLMS Fried Chicken, legit and crispy, juicy recipe. O yan, shoutout sa'yo, JLMS. O yan, eto si sir, alam ko nagbebenta ng recipe. Ayan, bili na lang kayo sa kanya pag tinamad na kayong mag-research. Okay. So ito, hindi ko makita, chinchanso. Wet dry po ang ginagawa namin. Ask ko po sana pag naluto na po, kasi matigas po yung coating na sa harina po ata. Ano po kaya pwede ilagay? Oops. Tingin nga nung chicken mo. So base pa lang dito sa chicken mo, makapal nga yung coating. So isang factor dito mga bossing, yung cornstarch sa wet butter. So pag marami kang cornstarch dun sa wet butter mo, titigas talaga yan. Titigas yung wet mixture mo. Okay, so pwedeng gumamit ka ng heavy coating na wet, tsaka mo binagsak sa dry, tapos o kaya wet dry ka pa, nag-dry ka, tapos nag-wet ka, nag-dry ka pa uli. So it depende na yon sa proseso, method na ginamit mo. So may video tayo dyan, chinek natin, pinakita ko sa inyo kung ano yung kinalabasan ng mga wet dry, wet dry, light coating, tsaka heavy coating. Okay. Ito, maganda yung kinalabasan, no? Yun ang layo ng tingin mo. Nasa harap mo lang pala yung tamang gradients. Ito, maganda to yung pagkakagawa ni Erickson Hugo. Huwag matakot mag-brine. Yan ang key para sa juicy at malasa na FC. Tagos hanggang buto. Yes, nasa brine nga. And then yung brine talaga is nagdadagdag siya ng extra moisture and tenderness dun, juiciness sa chicken. So goods to. Pwede malaman po ang magandang sangkap at brand ng harina pag coating po siya. May timpla din po ba yun? Yung sa coating, Lodi, marami yan. Iba-ibang klaseng ratio. Yung iba flour, cornstarch, o kaya minimix nila yung flour cornstarch. Yung iba gumagamit ng potato starch, may halo sa flour, potato starch, may halo sa cornstarch. Maraming klase ng flour at starch. So nasa sayo na kung paano mo siya i-execute. Sinabi ko sa inyo, bawat
flour ratio, magkakaiba yung kinakalabasan. Pero kung yung habol mo crispiness talaga, nandun sa potato flour. And then, yung all-purpose flour, tsaka cornstarch, ihalo mo na lang siguro sa dry coating mo yon. O kaya, yung potato flour. So, maraming factors. Depende pa yan. May 50-50, may 60-40, may 70-30, kung tawagin. Okay. Ito, tayo na. Ano to? Black chicken. Okay. So, ayun. Bala ko pa saan mag-avail ng recipe niya. Thank you, admin. JLMS. Ayan, shoutout sa'yo, JLMS. May nag-check na kung ano. Okay daw yung recipe mo. Okay, so parit naman ako luto ko kung pwede na bang FC Business. Ayan. Goods. Maganda na rin. Medyo makapal lang yung coating nyo. Pero maganda yung pagkakagawa. Pwede na bang ganire? Makikirate nga ako. Salamat po magbigay ng payo. Ito, maganda rin yung kinalabasan, parang KFC style, no? Yung parang spicy chicken ng KFC. Ganyan yung itsura. Okay. So, GG's na mga Lodi, masyado na mahaba yung video. Sa susunod ulit, gawa ulit tayo ng video na ganito. Titingin tayo ng may mga questions. Sagutin natin isa-isa hanggat kaya. So, hindi naman tayo super master sa mga ganito. May alam lang tayo, may idea tayo. So, kung ano mabibigay natin na tips and guides sa, di ba, lalo na sa mga small businesses, ayan, ito para sa inyo. Okay, so like, share, subscribe, comment kayo dyan kung nagustuhan nyo tong video na to. And maraming salamat sa lahat. Okay, so ciao, GG's. Pag may mga tanong kayo, ilagay nyo sa comment at sagutin natin. Okay, ciao.